Isipin ang isang sandali kung saan ang lahat ng naisip mo, bawat bulong na iyong binikas, bawat nakatagong hangarin ng iyong puso ay nahiga. Hindi lamang bago ang ilang mga tao, ngunit bago ang lahat ng langgit. Ito ay isang konsepto na maring iling sa atin. Marahil ay pukawin ang isang pakiramdam ng kakilakilabot, dinadala naman ang napakaraming mga takagong bagay, hindi ba? Maliit na sandali, pribadong mga salobin, kilos na lumayo sa mga mata ng mundo. Ngunit paano kung ang mundo ay hindi ang madla na mahalaga? Paano kung mayroong isang walang hanggang record tagabante, isang database ingi kosmiko na humahawak sa bawat solong detalye, ang mga sinaw ng teksto, ang mga sagradong salita ng Biblia ay nagsasalita ng ganoong oras, isang oras na madalas na tinutukoy bilang pangwakas na paghuhusga. Sinabi nila sa amin na sa araw na iyon, ang aming mga lihim ay hayag hindi lamang bago ang mga mata sa lupa, ngunit bago ang Diyos mismo at ang buong host ng celestial. Ito ay isang malalim na katotohanan na hamon ng ating pangunawa sa privacy at tinawag tayo upang isalang ilang ang pinakamalalim na sulok ng ating pagkatao. Paano ito magiging? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Nakatira dito na gayon? Galugarin natin ang malalim na makabuluhang pagsang ito ng makasama. Ito ay isang katotohanan na maaring makaramdam ng pananakot kahit na labis. Ang ideya na ang bawat bulong, bawat tahimik na paghuhusga, bawat pagnanais ng mabilis na paglago, bakit ito magiging? Ipinapaliwanag ng Biblia na ang Diyos ay walang sesay, nangangahulugang alam niya ang lahat, hindi lamang sa kasalukuyan at hinaharap, ngunit ang malalim na nakatagong mga bagay sa loob natin. Ang kanyang perpektong kaalaman ay ang pundasyon ng kanyang perpektong hustisya. Kung ang Diyos ay hahatulan lamang batay sa kung ano ang kilala sa publiko, ito ay isang hindi kumpeto at hindi makatarungang pagtatasan ng isang kaluluwa sa makatuwid para manggari ang isang tunay na matuwid na paghuhukom. Ang lahat ay dapat dalhin sa ila. Malinaw na sinasabi sa amin ng mga banal na kasulatan na walang nakatago sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng Hebreo 4:13, wala sa lahat ng nilikha na nakatago mula sa paningin ng Diyos. Lahat ay walang takip at nahiga sa harap ng mga mata niya na dapat na iting bigyan ng account. Ito ay hindi lamang isang philosophical na konsepto. Ito ay ipinakita bilang isang katiyakan para sa itinalagang araw ng pagbibilang. At sino ang sentro sa kaganapang ito? Malinaw ang Biblia, ang Diyos ay nagtalagang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran ng taong na orden niya. Ang taong iyon ay si Jesucristo. Siya ay ipinakita bilang isa bago mga ganap ang arang unveiling na ito. Kaya ang tala na ito ay hindi lamang para sa ilang abstract na layunin. Ito ay batayan kung saan ang pagatol na binanggit sa banal ng kasulatan ay ibibigay. Ang bawat pag-isip, salita, at gawa, mabuti man o masama, ginagawa ng lihim o sa publiko, ay ilalabas. Binibigyang diin nito ang ganap na transparency na kinakailangan sa harap ng isang Panginoon na Diyos. Ito ay isang paalala na ang aming mga aksyon, kahit na ang mga pinaniniwalaan natin ay pribado, ay may walang hanggang kahalagahan. Ang katotohanan ito ay naghahamon sa atin sa pangunahing, hinihingi nito ang introspection. Kung ang lahat ay bubunyag, paano tayo mabubuhay heaven gayon na isod? Paano natin isipin? Anong mga hangarin ang dapat nating habar? Ito ay kung saan ang pananampalataya ay nagiging mahalaga. Ang pananampalataya kay Jesucristo ay hindi lamang naniniwala even na ang pagatol na ito ay darating at even ang lahat ay naitala. Ang tunay na pananampalataya ay nagsasangkot ng pagtitiwala sa pagkakaloob na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo para sa ating mga pagkukulang, sapagkat ang mga kaisipang iyon at hangarin na nahiya tayo para sa mga lihim na ating pinapanatili. Ang kaalaman na ang lahat ay naitala ay maaring humantong sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang Biblia ay nag-alok ng pag-asa. Sinasalita nito ang pagtubos ng kapatawaran at isang parang upang makatayo sa harap ng Diyos, hindi batay sa pagiging perpekto ng ating lihim na tala, nawala sa atin, ngunit sa pamamagitan ng biyaya na inalok kay Jesucristo. Ang malalim na katotohanan tungkol sa paghahayag ay tumatawag sa amin sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos,
Isang relasyon na itinatag sa katapatan at pagpapakumbaba. Kapag tunay nating naintindihan na nakikita ang Diyos ang pinakamalalim na motibo ng ating mga puso, binabago nito kung paano tayo lumapit sa panalangin, pagsamba at ating pakikipag-ugnayan sa iba. Walang pretense posible sa harap niya. Hindi natin may tatago ang ating tunay na mga sarili, hindi nakatakot, hindi nakatagong mga hangarin o mga pribadong pakikibaka mula sa tagalikan ng universo. Ang Biblia ay napuno ng mga halimbawa ng mga individual na nakipag-iway sa mismong katotohanan na ito, na naglalagay ng kanilang mga kaluluwa sa harap ng Diyos na kinikilala ang kanilang mga pagkadilim at hinahanap ang kanyang biyaya. Ang transparency na ito sa harap ng Diyos ay hindi inilan upang maparalisa tayo ng takot, ngunit upang palayan tayo, pinalaya tayo mula sa pasanin ng pagpapanatili ng isang maling harapan, kapwa sa harap ng Diyos at potensyal sa harap ng iba. Pinapayagan tayong ipagtapat ng matapat ang ating mga kahinaan. Alam na ng Diyos ang mga ito, madalas na mas mahusay kaysa sa ating sarili. Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa atin sa mapagkukunan ng paglilinis at pagbabagong anyo na matatagpuan kay Jesucristo. Siya ang nakakaintindi sa ating kalagayan ng tao ng perpekto na nabuhay sa gitna natin, ngunit walang kasalanan. Alam niya ang presyo ng tukso at ang pagilang mga katagong pagnanasa. Ang pananampalataya kay Jesucristo ay ang tulay na nag-ugnay sa ating kilalang pagkakasala na ipinahayag ng matan. Diyos na nakikita ng Diyos, sa napakaraming biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya na ma-access natin ang kapatawaran na binili ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Itinuturo ng Biblia na kapag inilalagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating tala ng kasalanan ay hindi ang tumutukoy sa atin sa harap ng Diyos. Sa halip, nasasakop tayo ng katuwiran ni Kristo. Hindi ito nangangahulugan na ang mga lihim ay tumigil na umiral sa memorya ng Diyos, ngunit ang ating paninindigan sa harap ng Diyos ay nabago dahil kay Jesucristo. Ang paghatol sa isang diwa ay naibigay na sa Kanya para sa mga naniniwala. Ang pag-unawa na nakikita ng Diyos ang lahat ay dapat maghudyok sa atin patungo sa kadalisayan, hindi sa isang legal na takot sa pagkakalantad, ngunit sa isang tunay na pagnanais na mapalugdan ng Diyos na nakakalam at nagmamahal sa atin sa kabila ng ating menggabahid. Hinihikayat tayo ng Biblia na linang isang dalisay na puso at tamang hanggarin. Alam na ito ang tunay na mahalaga sa Diyos. Ito ay isang patuloy na proseso na ginagabayan ng banal na espiritu ng pagdadalang ating panloob na buhay sa pagkakahanay sa pagkatao ni Jesucristo. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan, pare-pareho ang pag-asa sa biyayan, Diyos at ang karunungan na matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Hindi ito tungkol sa paggamit ng perpektong lihim sa mabubuting gawa o perpektong pagtanggal ng masamang mga saloobin na isang imposible na pamantayan para sa amin. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala sa pangloob na labanan at aktibong humingi ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo upang mabago tayo mula sa loob. Ang katotohanan na alam ng Diyos ang ating mga lihim ay nangangahulugang maaari tayong maging matapat sa Kanya, nagtitiwala na hindi lamang Siya ang makatarungang hukom kundi pati na rin ang mahabagin na Ama na nag-alok ng pagtubos at pagpapanumbalik sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang malalim na kaalaman na ito ay dapat magsulong, isang pakiramdaming pagkagulat at paggalang sa kabanalan ng Diyos, habang sabay na gumuhit sa atin na mas malapit sa Kanya sa mapagpakumbabang pag-asa. Tinitiyak sa atin ng Biblia na ang Diyos ay malapit sa nasira ng loob at alam niya ang mga lihim sa likod ng pagkawasak na iyon. Ang aming pananampalataya ay hindi bulag. Ito ay saligan sa ipinahayag na katotohanan na nakikita at nagmamalasakit ng Diyos at na kay Jesucristo may pag-asa kahit na ang pinakamadilim na sulok ng ating mga puso. Ang katotohanan ito ay naghahamon sa atin na lumakad sa integridad. Alam na ang tunay na integridad ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na kilos ngunit tungkol sa pagkakahanay ng ating mga puso sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang tawag upang mabuhay ng tunay sa harap ng Diyos,
na umasa sa kanyang lakas upang linisin ang ating mga hangarin at motibo. Nagbibigay ang Biblia ng patnubay at mga prinsipyo para sa panloob na pagbabagong ito na nagpapakita sa amin kung paano maglakad sa ila habang ang Diyos ay nasa ila na dinadala ang lahat sa kanyang harapan. Ito ay isang paanyaya sa isang buhay kung saan ang ating panloob na katotohanan ay lalong tumutugma sa ating panlabas na buhay lahat sa ilalim ng mapagmahal alam na titig ng Diyos at ito ay tiyak kung saan ang mapagamong katotohanan ng paghahatol ng Diyos ay dumating sa matalim na pokus. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga kahon ng pagtiking sa aming mga panlabas na aksyon, ngunit tungkol sa estado ng aming mga puso. Malinaw ang Biblia na walang nakatago sa Diyos, kahit na ang pinakamalalim na mga lihim at ang pinakamabilis na mga saloobin na inilatag sa harap niya. Nangangahulugan, ito na may pananagutan tayo hindi lamang para sa kasamaan na iting ginawa, o ang kabutihan na hindi natin gagawin, kundi pati na rin para sa pinagbabatayan ng mga saloobin at hangarin sa likod ng lahat. Pag-isipan ito isang mapagbigay na kilos na ginanap lamang para sa papuri ng isang mga deten, pod na nagawa ng walang kabuluhan sa obligasyon kaysa sa pag-itiga sa Diyos. Mula sa isang pananaming tao, ang kilos ay maaring magmukhang mabuti, ngunit nakikita ng Diyos ang motibo. Hindi ito pang pigilan ang tunay na kabaitan, ngunit ito pang isihighlight na ang tunay na panukala, ayon sa pamantayan ng Diyos na ipinahayag sa Biblia, ay ang puso kung saan ito sumisibol. Ng ating pananampalataya ay tumatawag sa atin na magsikap para sa kadalisayan ng puso hindi dahil kumita tayo ng kaligtasan sa ganong paraan. Ang kaligtasan ay isang regalo na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ngunit dahil ang isang nagbabago na puso ay likas na pag-agos ng isang buhay na isinumait sa Diyos. Ang nakasisindak na aspeto ng paghuhusga na ito para sa likas na tao ay ipinahayag nito ng malaganap na pagkakasala na nakatago sa loob. Ang pagmamataas inggit ang makasariling mga ambisyon na madalas na naggasolina kahit na ang ating tila marangal ng hangarin. Binibigyang diin nito ang aming kumpletong kawalan ng kakayahan na tumayo sa harap ng isang banal na Diyos batay sa ating sariling merito, sapagkat kahit na ang ating mga matuwid na gawa ay madalas na nasasaktan ng mga mahusay na motibo. Ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay tulad ng hindi kapani, mangailang mabuting balita sapagkat ang Diyos sa kanyang walang hanggan na awa ay nagbigay ng isang paranang sa pamamagitan ni Jesucristo para malinis ang ating mga puso at ang ating mga motibo ay mapatawad. Ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa natapos na gawain ni Jesucristo na ang perpektong buhay at sakripisyo ay hindi lamang ang ating mga makasalanang kilos kundi pati na rin ang pagkakasala ng ating likas na katanggihan kasama na ang ating mga tiwaling hangarin. Itinuturo sa atin ng Biblia na kapag tayo ay kay Kristo, tinitingnan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng lensi ng katuwiran ni Jesus. Gayunpaman, ang pag-unawa sa paghuhusga na nagbubunyag ng mga nga, hindi lamang tungkol sa pagbibilang sa hinaharap, ito rin na isang malakas na paghanap para sa kasalukuyang pagbabagong anyo. Ang pag-alam na nakikitan, Diyos ang ating mga puso ay naghihikayat sa atin na suriin ng matapat ang ating sariling mga motibo. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga minisipi na hinihimukang mga nampalataya na linisin ang kanilang mga puso, isip sa kung ano ang totoo, marangal, tama dalisay kaibig, ibig, at kahanga-hanga. Ang patuloy na proseso na ito ay tinatawag na pagpapabanal, kung saan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay gumagana sa loob natin, unti-unting nakahanay sa ating mga hangarin at hangarin sa kanyang kalooban. Nangangailangan ito ng aktibong pagkikilahok sa ating bahagi na pinasimunuan ng pananampalataya, umasa sa lakas ng Diyos kaysa sa ating sariling kagustuhan. Manalangin kami, binabasa natin ang Biblia, naghahanap tayo ng pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Lahat ay nangangahulugang ginagamit ng Diyos upang matulungan tayong lumago sa kabanalan at magkaroon ng tunay na dalisay na motibo. Sa makatuwid, ang paghatol ng Diyos ay nagsisilbing isang paalalang iting pangangailangan para sa isang tagapagligtas, si Jesucristo,
at isang patuloy na pag-asa sa kanyang biyaya upang muling maibalik ang ating panloob na pagiging, reshape ang ating panloob na pagkatao. Ibinabalik tayo nito sa matino na katotohanan na nabanggit kanina na mabubuksan ng mga libro. Ang mga ito ay hindi metaphorical na mga libro. Sa ilang abstract na kahulugan, kinakatawan nila ang isang perpekto, walang hanggang talan na pinananatili ng Diyos. Isipin, isang archive hindi lamang sa iyong mga pangabas na aksyon ng mga bagay na ginawa mo, ang mga lugar na pinuntahan mo, kundi pati na rin ang mismong mga salita na iyong sinabi, parehong mabait at malupit, at maging ang mga salobin na naaliw ka sa mga nakatagong sulok ng iyong isip. Bawat sulong bagay, malinaw ang Biblia, na nakikitang Diyos ang lahat, alam ang lahat. Ang talang ito ay nagsisilbing kumpletong account ng buhay ng bawat tao na nabuhay bukod sa perpektong katuwiran. Ito ang katibayan na ipinakita sa korteng Diyos. Ito ay ang kabuuan ng pagbagsak ng tao na nagdetalya sa ating mga pagkabigo, ating pagiging makasarili, ating paghihimagsik. Sino sa atin ang maaring tumayo kung hinuhusgahan lamang sa kumpleto? Hindi natatawang talan ng bawat pag-isip, salita at gawa. Ang buong pagsisiwalat na ito ay nagtatampok ng aming pangunahing pangangailangan para sa pagtubos at biyaya. Binibigyang din nito ang katotohanan na ang ating sariling mga pagsisikap, kahit gaano kaluba ang maring tila, ay hindi sapat upang burahin ang mansa o mabilang ang bigat, ingwalang hanggang talang ito. Ito ay tiyak kung bakit ang gawain ni Jesucristo ay hindi lamang mahalaga, ngunit talagang mahalaga. Gayunpaman, ang pangitayan ay hindi magtatapos sa mga tala lamang ng pag-ugali ng tao. May isa pang aklat na nabanggit na tatanggi at sentral ang aklat ng buhay. Hindi ito tala ni hiten ng eted buhay ng isang tao sa mga tuntunin ng kanilang mga gawa. Ngunit sa halip isang rehistro hiten ng eted ba ang mga tao mismo na kabilang sa Diyos. Naglalamang ito mga pangalan ng mga tubos, ang mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng migagawa, upang walang magyabang. Ang pagkakaroon ng isang pangalan sa aklat ng buhay ay nagpapahiwatig ng isang relasyon, isang pag-ari. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang individual na iyon ay pinagkasundo sa Diyos, nilinis mula sa kasalanan, at nakasuot ng katuwiran ni Kristo. Sa pangwakas na paghuhusga, kapag ang mga librong iyon ay naglalamang komprehensibong tala ng mga kilos, salita, at mga saloobin ay binuksan, magpapatuto sila sa pagkakasala ng sangkatauhan. Ngunit para sa mga naang mga pangalan, ay matatakpuan na nakasulat sa aklat ng buhay, ang batayan ng kanilang paninindigan sa harap ng Diyos ay lubos na naiba. Hindi ito batay sa nakasisirang katibayan sa mga aklat ng mga gawa, ngunit sa perpektong sakripisyo at katuwiran ni Jesucristo na ipinapahiwatig sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kanilang mga kasalanan na naitala sa iba pang mga libro ay binayaran ni Kristo. Ang kanilang pagkakakilanlan at kapalaran ay nakatali sa kanilang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kaibahan sa pagitan ng mga aklat ng rekord at ang aklat ng buhay ay kapansin-pansing naglalarawan ng pagkakaiba sa pagitan ng paghuhusga ng ating sariling mga merito o kakulangan nito at naisave ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng palataya kay Jesucristo. Nang kritikal na tanong para sa bawat tao ay nagiging ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ang iyong pananampalataya ay inilagay kay Jesucristo. Ang pampublikong kalikasan ng paghuhusga ay isang mahalagang aspeto na binibigyang din ng Biblia. Hindi ito isang pribado na sa likuran ng mga pintuan. Nangyayari ito bago ang lahat ng langit na nasaksihan ng mga anghel at tinubos na mga banal mag-isip tungkol sa kosmikong kahalagahan nito. Ang pagkatao ng Diyos at ang kanyang pagkikitungo sa sangkatauhan na may kasalanan at sa kaligtasan ay inilatag para makitang lahat ng nilikha. Hindi ito dahil ang Diyos ay nangangailangan ng saksi upang mapatunayan ang kanyang paghusga, ang kanyang paghatol ay likas na makatarunggan at totoo. Sa halip nagsisilbi itong patahimikin ang bawat tinig,
ng akusasyon, bawat pagdududa, at bawat potensyal na hamon laban sa kanyang katuwiran. Ang pagbubukas ng mga libro sa grand, pampublikong pagpupulong na ito ay nagsisilbi upang mabigyang muli ang Diyos. Ipinapakita nito ang mga anghel na naobserbahan ang kasaysayan ng tao at ang universo na marahil ay nagtanong sa pasensya o pamamaraan ng Diyos, ang ganap na hustisya at pangangailangan ng kanyang paghuhusga sa kasalanan. Inihayag nito ang lalim ng pagkawasak ni tao, ang paghihimagsi laban sa Diyos, tulad ng dokumentado sa mga libro ng mga gawa. Ipinapakita nito na ang bawat solong tao, bukod sa banal na interbensyon, ay kinondenang ng kanilang sariling tala. Ngunit niluluwalhati din ito sa publiko ang biyaya ng Diyos at ang pagtubos na gawain ni Jesucristo. Para sa mga na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay, ang mga tala ng kanilang mga kasalanan ay talagang binuksan, ngunit ang kanilang paninindigan ay hindi batay sa mga talang iyon. Ang pampublikong kaganapang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya kay Jesucristo upang mapagkasundo ang mga makasalanan sa isang banal na Diyos. Ipinapakita nito na ang hustisya ng Diyos ay lubos na nasiyahan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Kapag ang mga aklat ng mga gawa ay nagpapakitang labis na pagkakasala, inihayag ng aklat ng buhay na sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pagkakasala na iyon ay nasaklo ng dugo ni Kristo. Ang kaibahan na ito ay isang pampublikong pananggin na nagpapakitang malalim na katotohanan ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang bukod sa mga gawa. Ang mga anghel, na banal at hindi pa nakaranas ng kasalanan o pagtubos sa parang ginagawa ng tao, nasaksihan ang dramatikong paglalahad na ito. Nakikita nila ang lalim ng pag-ibig at awa ng Diyos sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya sa kanyang anak. Nakikita nila ang matalinong hustisya na inilalapat sa mga tumanggi sa kanya. Ang pampublikong setting na ito sa harap ng lahat ng nilikha ay nagbibigay tanang para sa buong paghahayag ng mga katangian ng Diyos, ang kayang kabanalan, kayang katarungan, kayang pag-ibig, kayang awa, at ang kayang katotohanan, tulad ng ipinapakita sa kayang pangwakas na pakikitungo sa katauhan. Ito ay isang pagkatapos ng plano ng Diyos sa buong kasaysayan na ipakita ang buong kosmos. Ang mga saksi ay hindi lamang pasibo na tagamasid, natututo sila mas malalim ang pag-unawa sa multifaceted na karunungan ng Diyos tulad ng isiniwalat sa pamamagitan ni Jesucristo at sa simbahan, at nagayon sa pamamagitan ng pangwakas na paghuhusga. Ang katuwiran ng Diyos sa pag-atol sa kasalanan ay malinaw na nakikita, tulad ng katuwiran ng Diyos sa pagsave ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinalaki. Ng universal na pag-atol na ito, nakakagulat at pangwakas, ay ang pangwakas na pagpapakita ng perpektong hustisya at awa ng Diyos. Ngunit may isa pang aspeto sa prinsipyong ito ng paghuhusga, isa na madalas na hindi pagkakaunawaan at direktang naunay sa mga mananampalataya. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na ang pag-atol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos, ngun Pedro 4. Hindi ito pinag-usapan tungkol sa mga mananampalataya na nahaharap sa pagkondena para sa kasalanan. Iyon ay hinarap ni Jesucristo sa krus para sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang ating paninindigan sa harap ng Diyos ay ligtas dahil sa Kanyang natapos na trabaho. Gayunpaman, ang pariralang pag-atol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos, ay tumutukoy sa isang pagsusuri, isang pananagutan na nagsisimula at sa loob ng earthwan pamayanan ng mga mananampalataya. Nakikipag-usap ito sa proseso ng pagpipinong ng Diyos, ang Kanyang disiplina, at ang Kanyang pagsusuri kung paano natin na nakakalam ng katotohanan na ipinahayag sa Biblia at inilagay ang ating pananampalataya kay Jesucristo, ay nabuhay ang ating buhay at pinanggasiwan ang mga regalo at oportunidad na ibinigay niya sa atin. Napapahiwatig ito ng isang manasatas na pamantayan ang responsibilidad para sa mga ipinagkatiwala sa Ebanghelyo at ang hindi sinasati ang pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos. Para sa mananampalataya,
Ang pagsusuri na ito ay nangyayari sa upuan ng paghuhukom ni Kristo, na madalas na tinutukoy bilang upuan ng bema. Hindi ito isang paghuhusga sa pagkondena, ngunit isang pagtatasa ng ating serbisyo at katapatan. Ang mga kasalanan ng mananampalataya ay hinuhusgahan kay Jesucristo. Ang krus ay nasiyahan ng galit ng Diyos laban sa ating kasalanan. Sa upuan ng bima, nang sinuri ay ang aming mga gawa isa bilang mga naniniwala bilang matayan ng ating kaligtasan, na kung saan ay tanging pananampalataya ng ngunit ang kalidad ng mga buhay na nabuhay natin isa bilang 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 mga bundok mismo. Ang ating mga aksiyamba ay hinikayat ng tunay na pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kami ba ay tapat na mga katiwalang, kanyang mga mapagkukunan at tawag, nabuo ba natin ang ating buhay sa pundasyon ni Jesucristo na may ginto, pilak, at mahalagang mga bato o may kahoy, hay at tiami, susubukan, nguwapo yang kalidad ng gaway ng bawat tao. Kung ang nabuo nila ay nakaligtas, tatanggapin nila ang kanilang gantimpala. Kung masusunog ito, magdurusa sila ng pagkawala, kahit na sila mismo ay maliligtas, ngunit bilang isang pagtakas lamang sa apoy. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Ang mahusay na paghuhusga ng puting-puting para sa hindi ligtas ay tungkol sa pangwakas na kapalaran batay sa pagtanggi kay Jesucristo at ang kanilang mga gawa na nagpapakita ng kanilang pagkakasala. Ang apuan ng bima para sa mga naniniwala ay tungkol sa pagsusuri ng serbisyo at katiwala batay sa mga buhay na nabuhay sa pananampalataya na humahantong sa mga potensyal na gantimpala o paggawalang mga gantimpala. Ngunit ang kaligtasan mismo ay hindi pinag-usapan sapagkat nasiguro ito ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang pag-unawa na ang pag-atol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos ay dapat na isang matalas na tawag para sa mga mananampalataya na mabuhay ng buhay na paranggalan ng Diyos. Binibigyang diin nito ang napakalawak na responsibilidad na mayroon tayo dahil nagtataglay tayo ng katotohanan na matatagpuan sa Biblia. Kami ay tinawag na mabuhay ng palagi sa pananampalataya na ating sinasabing na nagpapakitang pagbabago ng kapangyarihan ni Jesucristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang panglob na paghuhusga o pagsusuri na ito ay isang patuloy na proseso din dahil disiplina at pinenongis Diyos ang kanyang mga anak para sa kanilang kabutihan. Ang parirala sa pero Quoriseftene ay madalas ding tumutukoy sa pagdurusa at pag-ausig na kinakaharap ng mga naampalataya sa unang iglesia na nagmumungkahi na pinapayagan ng Diyos ang kahirapan at paghahatol sa kahulugan ng paglilinis ng mga pagsubok upang magsimula sa kanyang sariling mga tao bago ito nahulog sa hindi Diyos na mundo. Ang pananaw na ito ay nagtatampok ng aktibong paglahok ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao kapwa sa pamamagitan ng mga pagsubok na nagpapatibay sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pagsusuri ng ating katapatan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-alam sa Diyos at ng kanyang katotohanan ay nagdudulot ng isang mas malaking pananagutan upang mabuhay alinsunod sa katotohanan na iyon. At ito ay humahantong sa amin pabalik sa pangunahing prinsipyo ng kung ano ang bulong ay sisiga mula sa mga rooftop. Sapagkat kung ang pag-atol ay nagsisimula sa sariling mga tao ng Diyos, binibigyang diin na walang tunay na nakatago sa Kanya, ang pagsusuri ng ating buhay, ating paglilingkod, at ang ating pananampalataya ay hindi batay lamang sa panlabas na pagpapakita. Nakikitang Diyos ang puso, ang mga motibo, ang mga salobin, ang mga bagay na ginawa ng lihim na walang ibang nakakaalam. Ang Biblia ay patuloy na nagtuturo na ang Diyos ay naghahanap ng puso at sinusubukan ng pag-isip. Sa Jesucristo, hindi ito isang kilabot na pag-asam ng walang hanggang na sumpa na hinarap sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ngunit ito ay isang malungkot na katotohanan ng pananagutan, ang pagtatapat at pagsisisi sa pamamagitan ng mapagmahal na disiplina, Diyos o tiyak na mangyayar. Ito sa paghusga sa upuan ng bema kung saan ang kalidad ng aming mga gawa, ng ginto, pilak, at mahalagang mga bato kumpara sa kahoy, dayami, at tayami, ay sinubukan ng apoy. Ang believer ay nangangahulugang ang katotohanan ng ating paglalakad kasama ang Diyos ay may pahayag
Nagpapasaya ba tayo o mapangakit? Nang si Kristo at ang kanilang mga buhay ay nabuhay sa paghihimagsik laban sa Diyos, ay bukas na ipinapakita para sa mananampalataya. Ang darating na paghahayag ay isang tawag sa paglilinis gayon. Mga pagsusumite, nagdiyos ay nasuri ang aming buhay, ng kalidad ng ating mga gawa ay ipinahayag bilang tunay na kaluwalhatian. Mga gawa ay naitala kung saan ang mga buhay ay accounted. Para sa mga nakatayo, sa harap ng mahusay na paghuhusga ng White Throne, binuksan ang mga librong ito at ang paghatol ay ipinasa batay sa kung ano ang nakasulat sa kanila. Pinapatibay nito ang katotohanan na nakikita at naalalang Diyos ang lahat. Ang aming mga aksyon, iting mga salita, maging ang mga saloobin at hangarin ng ating mga puso ay kilala sa Kanya at sa isang kahulugan, naitala. Ang tanong pagkatapos ay nagiging, maaari bang gawin ang tungkol sa kung ano ang nasa mga tala na iyon? Maaari bang alisin ang mga taporosang entry? Ito ay kung saan ang kamangamangang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo ay naglalaro. Inihayag ng Biblia na habang ang ating mga kasalanan ay talagang naitala, ang Diyos mismo ay nagbibigay ng daan para sa mga rekord na iyon ay hebeldo without hebo. Hindi ito isang bagay na maaari nating makamit sa pamamagitan ng masiding pagsisikap, mabubuting gawa o pagpipigil sa sarili. Ang aming pinakamahusay na pagsisikap ay nasasaktan ng mismong kasalanan na sinusubukan nating burahin. Ang tanging probisyon na ginawa ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesu Kristo. Ang pagsisi ay higit pa sa pakiramdam ni paumanhin para sa ating mga kasalanan. Ito ay isang pangunahing pagbabago ng pag-isip at puso, isang pagtalikod sa kasalanan at pag-asa sa sarili, at isang pagamhebo patungo sa Diyos. Kinikilala nito ang ating pagkakasala at ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Kapag naganap ang tunay na pagsisisi, na full ding biyaya ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, at isinama sa pananampalataya kay Jesu Kristo, ang imposible ay posible. Ang Diyos, sa kanyang awa at katarungan na nasiyahan sa sakripisyo ni Kristo sa krus, awablot sa uthiba ng tala ng mga kasalanan. Ang Biblia ay gumagamit ng malakas na imahinasyon. Ang mga kasalanan ay itinapon sa kailaliman ng dagat na tinanggal hanggang sa silangan ay mula sa kanluran, ugasan na maputi kaysa sa niebe, na alala na wala na. Hindi ito banal na pagkalimot, ito ay isang hudisyal na kilos batay sa pagbabayad sala ni Jesu Kristo. Binayaran niya ang presyo para sa ating mga kasalanan, at pagdating sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, na kinikilala ang ating kasalanan at pagsisisi, ang parusa ay nasa sakop at ang tala ay naipalabas. Ito ay isang malalim na transaksyon na posible sa pamamagitan napakalawak na pag-ibig ng Diyos at ang natapos na gawain ni Jesu Kristo. Ang aming pananampalataya ay tumatanggap ng regalong ito ng kapatawaran at paglilinis. Ang gawain ito ng pagblotting ng tala ay ang pangunahing bahagi, mensahe ng Ebanghelyo na inilalapat sa ating pagkakasala ating banal na account ng ating buhay. Binibigyang diin nito na ang kaligtasan ay hindi lamang isang pagpapahayag ng ginitisang malalim paglilinis mong pagbabago na posible ng Diyos mismo sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ito ay isang radikal na pagbura, hindi isang cosmetic cover-up. Ang katotohanan ito ay sentro sa pag-unawa sa plano ng kaligtasan ng Diyos at ang pagiging epektibo ng pagbabayad sala ni Kristo. Patuloy na itinuturoy ng Biblia ang pagsisisi bilang kinakailangang tugon ng tao sa tawag ng Diyos na nagpapahintulot sa banal na kilos ni kapatawaran at ang pagblotting sa talaan ni sin. Kung wala ang banal na probisyon na ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ang magatala ay tatayo laban sa amin magpakailanman. Ito ay isang regalo na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na nagpapakita ng malawag na pagkakaiba sa pagitan ng pagsisikap na burahin ang mga tala sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao at pagtanggap ng banal na pagbura sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang katotohanan ito ay nagbibigay, hindi ka panipaniwalang pag-asa, lalo na kung isinasalang o lang ang bigat ng ating kasalanan tulad ng naitala ng isang banal na Diyos. Ang konsepto ay hindi limitado sa paunang kilos ng kaligtasan. Para sa mga naniniwala, ang pagsisisi ay isang patuloy na proseso.
Kapag tayo ay natitisod at nagkasala, ang pakikisama sa Diyos ay nahahadlangan ng tala ng kasalanan na iyon, habang hindi pinapahamak ang ating walang hanggang kapalaran. Kung tayo ay tunay na kay Kristo, kailangan pa rin pakikitungo sa ekonomiya ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na patawarin tayo ng ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kawalan na katarungan. Ang pagtatapat na ito ay isang gawaing pagsisisi, pagkilala sa kasalanan, pagtalikod mula rito, at paghanap ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang prosesong ito ng patuloy na pagsisisi at pagkumpisal ay nagpapanatili ng ating pagkikisama sa Diyos at tinitiyak na ang talan ng mga tiyak na kasalanan ay tinalakay na pinipigilan ng mga ito mula sa pag-ipon bilang mga hadlang o hinaharap na dahilan para sa banal na disiplina. Nagpapakita ito ng isang puso na patuloy na nakahanay sa kalooban ng Diyos, nagtitiwala sa kapangyarihan ng paglilinis na magagamit sa pamamagitan ni Jesucristo. Nabubuhay ang katotohanan ng pag-save ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, patuloy na nangangailangan at pagtanggap ng kapatawaran ng Diyos. Ang kahalili ay nagpapahintulot sa kasalanan ng mga fester, ang pagbonisang talan na tumitimbang sa budi at pumipigil sa espiritual na paglaki, maging para sa mga naligtas. Nang patuloy na paglilinis na ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagsisisi na pinapagana ng Espiritu ng Diyos na nagtatrabaho sa loob natin. Ito ay pareha na inorder ng Diyos pareha sa atin na mapanatili ang isang malinis na slate, hindi pareha sa kaligtasan na litas kay Kristo, ngunit pareha sa kalusugan ng ating kaluluwa at paglalakad sa Kanya. Ang patuloy na pagtalikod na ito mula sa kasalanan at patungo sa Diyos, na umaasa sa biyaya na natagpuan kay Jesucristo, ay kung paano inilalapat ang kapangyarihan ng krus araw-araw sa ating buhay. Tinitiyak ang pagiging epektibo ng plano ng Diyos na gawing banal tayo. Mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba. Iba para sa hindi litas, ang pagsisisi ay ang landas sa paunang kapatawaran at ang pagsabog sa buong talan ng kanilang kasalanan sa kaligtasan. Para sa mananampalataya, ito ay ang landas sa pagpapanatili ng pagkikisama, pagtanggap ng kapatawaran para sa mga tiyak na kasalanan na nagawa pagkatapos ng pagbabalik at tinitiyak na ang tala ay hindi naipon sa isang para na nakakasama sa kanilang kasalukuyang paglalakad o pagsusuri sa hinaharap ng mga gawa. Sa parehong mga kaso, ang pagiging epektibo ay nakasalalay sa nagbabayad sala na sakripisyo ni Jesucristo. Ang pagsisisi ay ang pagtugon ng tao ng pananampalataya na pinaranggalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglalapat ng mga pakinabang ng gawain ni Kristo. Nilinaw ng Biblia na kung walang pagbuhos ni dugo walang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang dugo ni Kristo ay ibinaba para sa mismong hangaring ito, ipanglinisin tayo at alisin ang mansa at tala ng ating pagkakasala. Hinihiling ustisya ng Diyos ang isang accounting para sa kasalanan, ngunit ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng mga paraan sa pamamagitan ni Jesucristo para sa account na iyon ay naayos at nalinis ang ledger. Ito ang hindi kapani-paniwalang pangako na nakatali sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Nagayampaman, sa kabilang hindi kapani-paniwalang biyaya at pangako na kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang Biblia ay pantay na malinaw na ang isang pagkatol ay naghihintay sa lahat. Hindi ito isang pagkakasalungatan, ngunit isang kinakailangang bungga ng perpektong hustisya at kabanalan ng Diyos. Ang pagkatol ay hindi tungkol sa iwa kung ang kasalanan ay sapat na seryoso upang mamawaran ang isang tugon mula sa Diyos. Ito ay tungkol sa iwa kung paano iwa ang tugon na ito ay inilalapat at tieba na iwa nagatayo bilang iyong tagataguyod o ang iyong akusado. Ang likas na katangian ng Diyos ay hinihiling na ang lahat ng mga bagay ay tagda ng tama. Ang kanyang likas na katuwiran ay nangangahulugan na ang kasalanan ay hindi maaring tumayo sa huli sa kanyang presensya na hindi nabibilang. Ang direting na pag-atol ay hindi isang posibilidad, ngunit isang hindi maiwasang pag-ugat sa hindi nagbabago na katangian ng Diyos. Ang pag-atol na ito ay magiging perpekto lamang. Hindi magkakaroon ng suhol
walang pampulitikang pagmamaniobra, walang mga pagkakamali sa katibayan, walang maling mga saksi na nagtagumpay. Nakikitang Diyos ang lahat, alam ang lahat, at ang mga hukom ay matuwid ayon sa katotohanan. Para sa mga hindi naglagay kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo, ang kanilang paghuhusga ay batay sa kanilang mga gawa at ang kanilang tunay na pagtanggi sa kaligtasan na malayang inalok sa pamamagitan niya. Ang Biblia ay malinaw na nagsasalita tungkol sa mga libro na binuksan, at ang mga patay ay hinuhusgahan ayon sa kanilang nagawa tulad ng naitala sa mga librong iyon. Ito ang kakilakilabod na katotohanan para sa sino mang nakatayo sa harap ng Diyos sa kanilang sariling katuwiran o kakulangan nito, sa halip na magbihis sa katuwiran ni Yesu Kristo na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kawalan ng kakayahan ng paratol na ito ay ganap din. Walang tao ang maaring magtago sa Diyos. Wala nang tatagbo, walang sapat na lugar na sapato malayong sapato pang makataka sa kanyang persensya at ang kanyang pagsisiyasat. Ang bawat pag-isip, salita at gawa ay kilala sa kanya. Hindi ito sinadya upang maparalisa tayo ng takot, ngunit upang matino tayo sa katotohanan kung sino ang Diyos at ang kabigatan ng ating paninindigan sa harap niya. Para sa mga nagpatuloy ng kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo, ang kalamang ito ay nagdudulot ng ginhawa. Alam na ang kanilang hukom ay ang kanilang tagapagligtas at ang kanilang kapalaran ay litas. Tinitiyak ng Biblia ang mga nampalataya na wala na ngayong pagkondena para sa mga nasa kay Kristo Jesus. Ang ating mga kasalanan na inilagay sa Kanya ay tinanggal hanggang sa silangan ay mula sa kanluran. Gayunpaman, hindi ito binabalitad ng ibang uri ng pagsusuri na naghihintay sa mga nampalataya, ang upuan ng pagatol ni Kristo. Dito susuri ng aming mga gawa bilang mga nampalataya. Hindi ito isang paghuhusga hanggang sa pagkondena, ngunit isang paghuhusga ng pagsusuri, paglilinis, at gantimpala batay sa katapatan. Ang aming mga motibo at katiwala kung paano tayo binuo sa pundasyon ni Yesu Kristo, ito ay susuri ng apoy ng mga bagay na nagawa dahil sa makasariling ambisyon o para sa pag-aaproba ni tao ay masusunog, na nagaresulta sa pagkawala ni gantimpala, kahit na ang mananampalataya mismo ay maliligtas, gayunpaman sa pamamagitan ng apoy. Ang mga bagay na ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu at nakahanay sa kanyang kalooban, ay magtiis at magdadalang walang hanggang gantimpala. Kaya habang ang pagatol ng mga hindi naniniwala ay isang pangwakas na pagatol batay sa kanilang pagtanggi sa Diyos at kanilang kasalanan, ang pagsusuri para sa mga mananampalataya ay tungkol sa katapatan at katiwala sa loob ng konteksto ng isang litas na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Ang parehong mga inyo ng paghuhukom ay nagtatampok ng ganap na hustisya ng Diyos na tinutukoy ng tiyak na may kasalanan sa hindi ligtas at pagsusuri ng bunga ng kaligtasan sa naisave. Ang Biblia ay nagtatangal ang parehong mga katotohanan ng malinaw. Ang nakatayo sa harap ng Diyos ay hindi maiwasan. Isinasalang-alang ang pagsusuri ng ating mga gawa sa harap ni Yesu Kristo. Paano ang katotohanan, Biblia na humuhubog sa iyong diskarte sa pamumuhay ng iyong pananampalataya araw-araw. Alam mong hinahangad mong mangyaring Diyos, ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung natagpuan mo ang talakayan na ito na kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa mga mahalagang katotohanan na ito mula sa Biblia, mangyaring pindutin ang pag-subscribe at iring ng belang abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video habang patuloy nating ginalugad ang salita ng Diyos. Hanggang sa susunod, ako si Marco.